Praise the Lord. Hello world. Welcome pong muli sa ating morning tilaok. At salamat po sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating morning tilaok. Patuloy niyo po kaming samahan sa pagbasa ng salita ng Diyos. In Exodus 19:5, if you carefully obey me and are faithful to the terms of my promise, then out of all the nations you will be my own special possession. Even though the world, even though the whole world is mine. Let us all pray. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat sa another day of opportunity na makapag-share ng iyong banal na salita. Dalain ko po ang iyong pagbasbas sa mensaheng mo ngayong umagang ito. Pagbasbas mo rin po sa puso't isipan ng mga makikinig. Saan man panig ng mundo, Lord Jesus. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Ang prayer focus po natin for today is pray for strength to remain faithful to God's covenant daily. Sa atin, ang title po ito pinamagatan kong Strength for His Covenant. Diba, mula nung tinanggap natin si Lord sa buhay natin, nandun na kagad yung covenant. Nandun na dapat yung kasunduan natin kay Lord na siya na ang magiging hari ng buhay natin. Pag-aari niya na tayo, siya na ang nandiyan na mag-iingat sa atin. At kaya nga dito mapapansin natin, everyday, humaharap tayo sa iba't ibang battle. Humaharap tayo sa iba't ibang mga challenges. Kaya importante, hindi lang tayo every Sunday o may gawain sa church, may service, doon lang tayo nagre-recharge spiritually. Importante, everyday din tayo humihingi ng lakas, kumukuha ng lakas sa ating Panginoon Diyos through prayers, through reading His Word, at marami pang iba. Going back sa scripture na ating nabasa, nandito nga na kapag sumusunod tayo kay Lord, itinuturing niya tayong pag-aari. At dahil pag-aari niya tayo, sigurado tayo na iingatan, andyan yung pag-iingat niya, paggabay niya sa atin. Si Lord, andyan lang siya, malapit lang. Ang problem, tayo po yung minsan lumalayo sa Kanya. Humahanap tayo ng ibang way at pinipilit natin yung sarili nating daan. Kaya tayo lalong napanghinaan ng loob. Diba sa trabaho o anumang project, minsan nagkakaroon po yan ng pirmahan. May mga covenant, ito may kontrata, ito yung napagkasunduan. Dapat both party sumusunod yon. So sa atin nga lang po, spiritually, may covenant tayo sa ating Panginoon Diyos. Pero ang problem, minsan nakakalimot po tayo sa covenant natin sa Kanya. Madalas, si Lord lang yung gumagawa ng covenant niya sa atin. Dahil sa totoo lang po, tayo po, hindi pa tayo nagpapakita ng pagmamahal sa ating Panginoon Diyos. Pero nauna niya nang ipinakita sa atin na importante tayo sa Kanya. Nauna siyang nagpakita ng pagmamahal sa bawat isa sa atin. Kaya ang importante, yung pagiging faithful, ito ang magpapalakas sa atin spiritually. Dahil hindi po tayo sabi nga sa salita ng Diyos, the battle is not against flesh and blood, but spiritual battle. Yan po yung lagi nating kinakaharap. Sa pagiging faithful, ang isa sa magpapalakas sa atin para mapangalagaan ang covenant natin kay Lord, ito po yung unang-una, meditate His Word. In Psalms 1, 2, and 3, but they delight in the law of the Lord, meditating on it
day and night. They are like trees planted along the riverbanks, bearing fruit each season. Their leaves never wither, and they prosper in all they do. So, meditating His Word, ito po yung magpapalakas sa atin. Ito pa yung magbibigay ng kaalaman sa atin para, para lalo tayong maging rooted, para hindi tayo basta-basta madadaya ng kaaway. Para yung lalo po natin makikilala ang ating Panginoon Diyos. Dito, lalo tayong mai-inlove sa Kanya at lalo tayong mai-encourage na sumunod. Dapat lagi tayong connected kay Lord. Kung mapapansin po natin, 'di ba, yung puno, o yung mga halaman, kapag hiniwalay na yan sa lupa, yan na po yung simulang malalanta o simula na po siyang mamamatay. So ganun din po sa atin. Kapag humiwalay na tayo sa talagang source na nagbibigay ng buhay, doon na magsisimula yung mamamatay tayo spiritually. Unti-unti na yung panghihina hanggang sa totally lumalayo na, di natin namamalayan na napapalayo na pala sa ating Panginoon Diyos. At minsan, nakakalimutan na natin na may covenant pala ako sa ating Panginoon. May ipinangako pala ako. Di ba minsan, kapag lagi tayong, ang dami natin ipinapangako kay Lord, lalo't na kung may gusto tayong hingin, kung may gusto tayong, Lord, bigay mo lang po sa akin ito, maglilingkod ako ng matapat, ganito, ganyan, etc., etc. Marami tayong ipinapangako. Pero ang question, kapag na-receive na ba natin ito? Kapag nakuha na natin yung hinihiling natin, kumusta na po? Kaya dito nga po sa number 2, always acknowledge His goodness. In good times and in bad times, God is good. And in good times and in bad times, magsaserve tayo sa ating Panginoon Diyos. Yung covenant natin hindi mawawala. Yung faithfulness, yung commitment natin sa ating Panginoon Diyos, lagi pong nandyan in good times or in bad times. In everything, give thanks. Always acknowledge yung life natin, yung life na pinagkolob niya sa atin. Anumang bagay na tinatangkilik natin, lahat yan ay galing sa ating Panginoon Diyos. Kung hindi niya pinahintulutan na matamasa natin ito, hindi po natin matatanggap. Kung ano man yung meron tayo ngayon, pinahintulutan ni Lord na makamit po natin yan. Ano man meron tayo, bakit ka nakakapag-aral, bakit may mga magagandang trabaho, it's because sa kabutihan ng ating Panginoon Diyos. Sapat na po na maging kalakasan natin yan para lalong maging faithful at para yung covenant natin sa Kanya lalong lumalim. Number 3, overcome the temptation. Di ba po, si Jesus Christ, yung bago siya pumasok sa ministry o yung gagawa na siya ng mga miracle, nag-fasting muna siya at nandun yung pagtutokso sa kanya ni Satan. Pero napagtagumpayan niya po ito. Kaya sa atin, di ba, we can do all things through Christ, which is strengthened. Kasama sa life natin ang temptation dahil madami talagang ginagawang trap si Satan para mahulog tayo. Ang kagandahan naman, kapag nasa ating Panginoon Diyos tayo, magbibigay siya ng sapat na lakas para mapagtagumpayan natin anumang hamon o anumang temptation na mararanasan natin o ma-experience natin. Ito na lang po ang lagi nating isipin, yung covenant natin sa ating Panginoon Diyos. Isipin natin kung ano ba yung magiging cost and effect. Kapag ginawa ko ba to, kapag lumayo ba ako sa Kanya, ano yung mangyayari? Kapag nagpatuloy naman ako, ano naman ang mangyayari? Ano yung naghihintay sa atin?
So marami pong reason para manatiling faithful kay Lord. Tulad nga po ng una kong nasabi kanina, hindi pa tayo kaibig-ibig, hindi pa tayo faithful o hindi pa tayo nakakakilala sa Kanya. Pero siya, nauna na siyang naging faithful sa atin. Nauna niya nang ibinigay ang Kanyang sarili para sa bawat isa sa atin. So, sino tayo para sa konting problema lang o konting tukso lang, puputulin na kagad natin yung covenant natin sa Kanya. Kaya sa bawat isa po sa atin, ito po yung iiwan kong question sa inyo. Kumusta yung covenant mo sa ating Panginoon Diyos? Kumusta yung mga naipangako po natin? Yung time na hindi pa, nung time na hindi pa niya dinidinggin o hindi pa sinasagot yung mga prayers. At ngayon na sinagot na, kumusta na po yung covenant natin? Again, ang prayer focus po natin, pray for strength to remain faithful to God. Always pray for strength. Strength, yung strength na binibigay ng ating Panginoon Diyos. Yan po yung lalong magdadrive sa atin para magpatuloy sa Kanya. Para yung covenant natin sa Kanya hindi mawala. Yan yung paghuhugutan natin ng lakas. Yung mga kabutihan na ginawa sa atin ng ating Panginoon Diyos. Yan yung paghuhugutan natin para magpatuloy sa mission na iniatang po sa bawat isa sa atin. Let us pray. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat sa kabutihan mo. Salamat sa pagpapaalala mo po sa amin, Lord God, na maging faithful po kami sa covenant, sa kasunduan namin sa inyo, sa iyo, Lord God. Ano man ang mangyari, patuloy mo pong patatagin ang bawat isa. Patid mo po kung ano man yung pinagdadaanan ng mga nakikinig o nanonood ngayon. Lord, abutin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay. Abutin mo po sila mentally, physically, spiritually, Lord Jesus. At alam po namin na hindi po maiksi ang iyong kamay upang hindi mo po kami maabot sa time na naliligaw kami ng landas, sa time na parang bibigay na kami at gusto na kalimutan ang covenant sa iyo. Lord, patuloy pong pinagpipray ko po na patuloy yung love, respect, and patience to everyone ay manatili, lalo na po sa iyong mga anak, sa kapwa, sa mga nilikha mo, nang sa ganon, maging effective po kami na maging effective po kami na sa pag-share ng iyong banal na salita. Maging kapani-paniwala po, Lord Jesus. Nang sa ganun, marami po kaming madala para sa iyong kingdom at marami pang kaluluwa ang maligtas. Lord, salamat po sa kabutihan mo. Inaking ko na ang tagumpay. In your mighty name, Jesus. Amen. Amen. God bless everyone. To God be the glory.